Isang mapagpalang hapon sa atin. Tayo ay sama-samang manambahan at magpuri sa ating Panginoon ngayong hapon. Atin siyang pasalamatan at papurihan. Manatili tayong nakatayo at patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon ngayong hapon. Ating ipalakpak ang ating kamay. Tayo ay umawit ng papuri sa ating Panginoon ngayong hapon. Masiglang umawit sa saliw ng tugtugan, umindak sumayaw at tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan, tinisigaw ang kanyang kabutihan. Minsan pa po, masiglang umawit sa saliw ng tugtugan, umindak sumayaw at tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan, ating isigaw ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan, ang pag-ibig niya laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Minsan pa po, masiglang umawit saliw ng tugtugan, umindak sumayaw at tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan, ating isigaw ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya'y laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Kalungkutan mo. Ang pag-ibig niya'y laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang
akin ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Ng pagpupuri, may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Tunay nga, Panginoon, sa iyong presensya, kahit kami dumadaan ng problema o kahit anuman, Panginoon, kung kami magiging tapat at palaging makikinig sa iyo, Panginoon, kami ay pagpapalain mo, Panginoon. Ang iyong pagdidisiplina, Panginoon, ang siyang magtutuwid at mag-iingat sa amin. Tunay kang mabuti, O Diyos, tapat ka nga, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tunay na makapangyarihan ka at dakila ka tapat. Salamat, O Diyos, sa iyong Spiritong makapangyarihan, Panginoon, na palaging nag-iingat at gumagabay sa amin. Sa anumang sitwasyon, Panginoon, sa kapahamakan man, Panginoon, ang pangalan mo, Jesus, na aming binabanggit, ang siyang nag-iingat sa amin at nagbibigay ng buhay at kalakasan sa amin. Sa kabanalan mo, inaalay sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Ang buhay kong ito'y gamitin mo. Minsan pa po, pagsambang nararapat sa iyo, O Diyos. Tanggapin aking hain na pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Ako'y lumalapit sa kabanalan mo. Ang puso ko'y inaalay sa'yo. Nagpapakumbaba sa'yo, Panginoon. Ang buhay kong ito'y gamitin mo. Sa isang pagsamba, nararapat sa iyo, O Diyos. Tanggapin aking hain na pagpupuri nararapat sa iyo, O Diyos. Tanggapin aking hain na pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Tunay ngang ang presensya ng Diyos ay napakabuti. Siya ay dakila, siya ay tapat, siya ang nagbibigay kalakasan sa atin. Kaya tunay na ating itaas ang kanyang pangalan dahil siya ay tapat. Sa isang pagsambang nararapat sa iyo, O Diyos. Tanggapin aking hain na pagpupuri
pagpupuri, na pagpupuri. Sa'yo lamang, Jesus. Tunay ngang ang papuri at pasasalamat ay sa ngalan lamang ni Jesus. With me to Psalm 118. Psalm 118. Sabay-sabay po nating basahin. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Let Israel say, His love endures forever. Let the house of Aaron say, His love endures forever. Let those who fear the Lord say, His love endures forever. When hard pressed, I cried to the Lord. He brought me into a spacious land. The Lord is with me. I will not be afraid what can mere mortals do to me. Verse 7. The Lord is with me. He is my helper. I look in triumph on my enemies. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. All the nations surrounded me, but in the name of the Lord I cut them down. They surrounded me on every side, but in the name of the Lord I cut them down. They swarm around me like bees, but they were consumed as quickly as burning thorns. In the name of the Lord I cut them down. I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. The Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Sabay-sabay po nating basahin yung verse 17. I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Tumalong po tayo sa verse 25. Lord, save us. Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. The Lord is God, and He has made His light shine on us. With bows in hand, join in festal procession up to the horns of the altar. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Sabay-sabay po nating basahin ang verse 29 at isigaw natin ng malakas. Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Hallelujah! Shall we give the Lord a clap offering? Hallelujah! Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. While we are worshiping the Lord in spirit and in truth, while we are clapping our hands, while we are worshiping the Lord, I want you to think of the goodness of God, to think of the many wonderful things that He has done for our lives, to think of the many answered prayers that He has given us, to think of the many healings, to think of the many provisions. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Indeed, Lord, we give thanks to you because you are good. Many a times we are not faithful. Many a times, Lord, we are not deserving. But because you are good, but because your love endures forever, we are not consumed and we are able to stand right in your presence. Salamat po, Panginoon. Ang papuri at pagdakila ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pag-aantay. Yan, Matthew chapter 5, verse 13 hanggang verse 16. Nasabi po ng talata, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngayon kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, at ang isang lusod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago.
walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng iyong Ama na nasa langit. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay po, O Diyos, ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, samahan mo kami. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong salita, O Diyos, ay patuloy pong hindi lamang namin maunawaan, kundi maipamuhay po namin, O Diyos. At para maipamuhay po natin, Panginoon, kailangan po namin ang patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, upang sa gayon, maipamuhay namin siya. At dahil sa pamumuhay na iyong Panginoon, malalaman na maraming tao na si Jesus ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming dakilang tagapagligtas. Ngayong hapon, Panginoon, malaya kang kumilos. Malaya kang siya sa atin, Panginoon, ang aming mga puso. Malaya ka, Panginoon, at tignan ang aming kalagayang espiritual. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong gagawing pagkilos. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. And amen. Tayo pong lahat ay makaupo na. Tayo po ay nasa panghuling paksa o bahagi po ng ating paksa patungkol po doon sa ang iglesia at ako. At ngayon pong gabi ang ating paksa, me representing my church. Ako, nirepresent ako ang aking simbahan at ang aking Panginoong Hesukristo. Yun po yung ating paksa na tatalakayin po sa oras pang ito. Ang sabi po ng ating pong nakalagay sa slide, please. Ang sabi po, ganito, dito po tayo mag-i-base po ngayon. Ang sabi po niya, every believer represent Christ and His church by living a visible, faithful, and God-glorifying life in the world. Bawat manampalataya po, ang sabi, bawat Kristiyano, bawat taong mayroong pagkakilala kay Jesus, ang sabi po ganito, inirepresent niya, ipinakikilala niya si Kristo sa pamagitan ng kanyang buhay na nakikita, kanyang katapatan, at ng kanyang tinatawag na papuri at pagsamba doon sa ating Panginoon. Sa ayaw at sa gusto po natin, no? Nirepresent po natin ating mong simbahan, saan man po tayo pumunta. Sa loob man ng tahanan, sa loob man ng eskwelahan, sa loob man ng paaralan, ng trabaho, o saan man tayong komunidad na bibilang. No po? Ipinakikilala po natin si Jesus sa pamagitan po ng ating pong karakter, ng uri po ng pagkatao na meron po tayo. Makita po natin yan. Kung ating pong babalikan at titignan mabuti, ang talatang ating pong binasa ay bahagi po ng sermon ng ating Panginoon sa kabundukan. Natawag itong Sermon on the Mount ng ating Panginoon. Na kung saan ang pangunahing kausap ng ating Panginoon sa paksapang ito ay ang kanyang pong mga disipulo. Na po, yung mga tao na kumilala, nagpasakop, at mga taong sumusunod po doon sa kanya. Sa chapter 5, verse 1 hanggang verse 12, tinalakay pong mabuti. Kung inyo pong babasahin at babalikan, tinalakay po ito mabuti, itatag po nating Beatitudes, na kung saan nagdi-describe ng karakter ng mga sumusunod kay Kristo. Na po, i-discuss yung karakter, yung mga pag-uugali, dapat na maging pamumuhay ng mga tao na nakakilala doon sa ating Panginoon. Kaya pagdating po doon sa verse 13 hanggang verse 16, ang sabi po rito, salt and light describe their influence. No? Yung pagiging asin at ilaw po ng ating pong sanlibutan ay i-describe mabuti sa pamagitan po ng character po na iyon. Tignan po natin, character always precedes influence. Who we are determines how we represent. Ang sabi po, sa ikalawang bahagi, pag tinignan po natin, please. Okay? Another one. Okay, balik po tayo sa umpisa. Sa isa pa. Balik po tayo. A believer. Yan. Every believer represent Christ. Another one. Isa pa po. Yan. A believer who follows Christ faithfully becomes a powerful witness for Christ and His church.
ang mananampalataya na sumusunod kay Kristo, na ipakikilala niya o na ipakikita niyang mabuti, na po, bilang mabuting witness ni Kristo, na po, saan? Sa loob at labas ng kanyang tahanan, maging sa kanyang komunidad na pinupuntahan. Makita po natin yan. At tayo po bilang mga mananampalataya, ang binabanggit po dito, simple po lamang, yung character po natin, na po, ay nagdedetermine kung sino po yung nire-represent natin. Na po, yung buhay natin, nagsasabi kung sino po yung ipinakikilala po natin. Na po, mula po nung Lunes, Monday, mula po nung Monday, hanggang sa darating po isang linggo, hanggang darating po ang March 2 or 3, na po, halos 10 araw po yun, na ang ginagawa ko po ay umiikot lang sa lahat ng mga barangay. Ano po? Kung saan nagbabalidate po kami kung ano po yung ginagawang paraan ng isang barangay, kung paano po inaayos po yung mga kaso. Sa madaling salita po, inaalam ko po yung chismis sa buong syudad ng Las Piñas. Kasi pinag-usapan po doon, lahat ng kaso, maliit man o malaki, na usaping pambarangay at mga kaso, yun po yung aming pong tinitignan. At tinitignan po namin kung paano inaayos yung mga bagay po na yun. Ano po? At naatasan po ako na reviewin lahat ng documents. Habang sila nagkakagulo, nag-uusap-usap sila, nakaupo lang ako, tahimik, binabasa ko lahat ng mga usapin ng barangay at titignan ko kung tama yung mga proseso na ginagawa. At kadalasan, ang usapin na makita po natin doon ay ang pakikitungo ng tao sa kanyang kapwa. Pakikitungo ng tao sa kanyang kapitbahay, pakikitungo ng tao sa kanyang paaralan, sa kanyang pinapasukang trabaho, o doon sa kanyang komunidad. Kaya napakahalaga na yung ating karakter ay nagpapakilala kung ano tayo at kung sino tayo. Habang nag-uusap kami tungkol po doon, siguro po pangatlong araw, ang pag-ikot ko, meron silang pinag-uusapan at nakikinig ako. At yung pag-uusapan niya yung tao na yun, nahihiya sila na marinig ko yung pinag-uusapan. No? Nahihiya sila. Kapag binabanggit nila yon, yung isa titingin sa akin, at tapos medyo tatahimik ng konti. Then napasin ko, yung palang pinag-uusapan ay isang kilalang Kristiyano, kilalang mananampalataya. Sabi nga nila, di ba may simbahan yan sa loob ng kanyang building, sa loob ng kanyang compound? Di ba ang kasama niyang purmang pastor? Bakit nagkaganon? Ang sabi nila, bakit nagkaganon? Kasi pang usapin po ay milyong pera. At hindi lang po milyong pera, sa kanya pong mga nasasakupan, maging sa labas ng kanya nasasakupan, ay meron pong 2 demanda na pong nakapasok na harapin, at meron pa pong another 5 na kasong harapin po siya sa trial court, at nasuspindi po siya ngayon sa kanyang posisyon o sa kanya pong trabaho dahil po doon sa kaso na yun. Ang nakakalungkot, kilala bilang isang mananampalataya. Kilala bilang isang Kristiyano na nakakasama ng maraming mga manggagawa sa loob ng Las Piñas. Yung character natin ang nagsasabi kung anong uri tayo bilang mga tinawag na mananampalataya. Ito po yung pag-usapan natin ngayon pong gabi. Kasi, tuwing lalabas po tayo, nirepresent po natin yung ating pong simbahan. Tuwing lalabas tayo, nirepresent po natin si Kristo sa maraming tao. Tuwing tatayo po tayo, dala-dala po natin yung pangalan ni Kristo. At ang tanong, paano natin inirepresent si Kristo sa kalagitnaan ng maraming tao? Ano tayo sa loob ng ating tahanan?
Ano tayo sa loob ng ating eskwelahan? Sino tayo at ano tayo sa loob ng ating trabahong pinapasukan? Sino tayo at ano tayo sa komunidad na ating kinilalagyan? Ang sabi sa unang bahagi, sa unang puntos, ay ganito po. Ang sabi po niya, pag tinignan po natin, another one please. Sige pa po. Yan. Sabi po ito, I represent my church by preserving godly influence. I represent my church by preserving what? Godly influence. Verse 13. Ang sabi po rito, you are the salt of the earth. Kayo ang asin ng sanlibutan. Ngayon po masyado ng commercialize yung asin. Dati, ang alam lang natin, ang asin ay galing lamang sa dagat. Yun lang. Ngayon, ang dami ng uri ng asin. May Himalayans, may pink, no? Sa bahay, meron po kaming asin na kudrado siya. Yung kanyang packaging, nakabalot po siya ng tampipi. Sino po nakakalam po ng tampipi? Yung pong yari po doon sa banig, na siyang pinakapo, nakasukol po siya doon. At matigas po siya. Ang ginagawa ko doon, hinihiwa ko pa ng kutsilyo para magamit ko. Pero ang problema, nakakarami na ako, hindi ko pa rin malasahan yung alat niya. Kaya babalik ka pa rin sa patis. O iba pang asin ang gagamitin mo. Naging masyadong commercial po ito pag tinignan po natin. Pero notice po natin, na kapanahunan po ni Kristo, no kapanahunan po nila, ano po, may dalawang purpose kung bakit po may ginagamit ang asin pag tinignan po natin. Sabi po rito, you should become salt. As sabi po rito ng Panginoon, you are salt. This is identify before responsibility. Po, identify before responsibility. Yung pagkakilanlan sa atin, yung pagkakilala sa atin ang nagsasabi kung ano tayo. Okay, paano ko masasabihin po yun? Pag sinabi kang security guard, alam na nila kung ano yung responsibilidad mo bilang security guard. Pag sinabi kang teacher, alam na nila yung responsibilidad mo bilang isang teacher. At bilang asin ng sanlibutan, alam nila kung ano yung ating responsibilidad. Anong unang bahagi ng dahilan o ng purpose sa pamagitan po ng asin? Ang sabi po rito, no, ang asin po ay nagbibigay po ng ano po, nagpipreserve. No, nagpipreserve po siya o preservation kapag katinignan po natin. Kaya kapag ka po walang refrigerator o wala pong rep, ang ginagamit po natin asin, para po ano po? Para po hindi masira yung pagkain na gagamitin po natin. Second day po namin sa Legos, napansin po nila, kasi malakas po talaga yung panlasa ko eh. No? Ewan ko po kung bakit talagang malakas ang panlasa ko. May pagkakataon na kaya kong identify kung ano yung mga ginamit mong ingredients sa kinakain ko. Ang sabi ko sa asawa ko, may lasa ang manok. No? May lasa po yung manok na kinakain po namin. Maaring hindi lang siguro luto-luto siya, pero sabi ko, may lasa yung manok. Kaya tinabi ko po siya, hindi ko po siya naubos. Kinagabihan, ganun ulit yung panlasa ko. May lasa yung manok. Then napansin ko po, nung natutulog na kami, simula po alas 8 ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga, 4 na beses namatay yung aming ilaw. Kasi pong ginagamit po namin generator. At hindi po kaya ng generator, nabigyan po, hindi po kaya ng power ng generator, na pailawin po. Kasi po, may ilaw ka, may tubig ka, may rep ka, may aircon. Ang daming kwarto nun. Kaya may time po na namamatay po yung generator kasi hindi po kayang magbigay ng ilaw o ng power po niya. Kaya nasabi ko sa sarili ko, dahil siguro namamatay yung ilaw, nadidepress yung rep, nagkaroon ng problema yung aming kinakain.
Ang ibig sabihin po, ang asin ay napakahalaga para i-preserve yung isang uri ng pagkain at maging kapakipakinabang yung pagkain po na yun. Ang sabi po, when Christians live righteously, kapag ka po ang mga manampalataya ay nabubuhay ng matuwid, corruption is confronted, dishonesty is challenged, immorality is restrained. Kapag ka po namumuhay ng matuwid ang manampalataya, corruption is confronted. May problema tayo sa corruption sa bansang Pilipinas. Baka may problema sa mga manampalataya. Baka may problema sa atin. No? Baka hindi nalalasahan yung alat natin kung bakit ganoon yung nangyayari sa ating kapaligiran. We are placed strategically in workplace, neighborhood, school, and families to preserve godliness. Iniligay tayo para i-preserve yung godliness sa mga lugar na ating kinilalagyan. Nung narinig ko yung usapan na yun, sabi ko, sayang. Sayang. No? Siya pa naman kako yung kilalang kilala. Even though, aminin natin, sa 20 chairman ng Las Piñas, ang alam ko mga 4 o 5 doon ay Kristiyano. Ang alam ko, 4 o 5 doon talaga ay may pananampalatayang evangelical. Isa nga doon, anak ng missionary. Isa doon, anak ng missionary. Pero yung isang binabanggit ko, siya yung permanenteng kilalang kilala ng lahat. Kasi nakikita siya sa TikTok, pinag-uusapan siya lahat, pero ganoon yung nangyari. No? Nakakalungkot. No po, aside po doon, kapag ka yung alat mo nawala, no? Wala ka ng saysay. Paano mapipreserve yung isang bagay kapag ka nawala yung alat? Ang trabaho mo ay magkaroon ng preservation, ma-preserve, para bagang merong karne, at ang gusto mo yung karne na yun, magamit mo siya sa mga susunod pang 6 na buwan. Kailangan mo ng asin. Pero kapag ka nawala yung asin na yun, masisira siya. Pangalawa, hindi lamang nag-preserve ang asin, ang sabi po ito, nagibigay siya ng flavor. Nagibigay siya ng panlasa. Ang sabi po ito, salt enhance taste. It makes things better. Ginagawa niyang maayos ang isang bagay. Nilalagyan niya ng lasa ang isang bagay. Pag kumain kayo, at matabang, ano sinasabi niyo? Wala naman lasa yung niluto mo. Pero totoo, may nalalasahan ka doong tamis, may nalalasahan kang asim, o may nalalasahan kang something doon sa pagkain. Pero dahil kulang ng asin, ang sabihin mo, wala namang lasa yung pagkain mo. Pag sasabi ng mga anak ko, sabi sa kanila, anak, may lasa yung pagkain, matabang lang siya. No, ganun yung ginagawa ng asin. Siya yung, ang ginagawa ng asin, siya yung nagko-complement sa lahat ng spices. Ano po? No, ang ganda, no? Kino-complement niya lahat ng spices para yung kinakain mo maging maganda. Sabi nga po rito sa ating mong talata, it makes things better. It enhance taste. Ang sabi po roon, sa atin po, sabi po ito, bring peace into tense situation, bring encouragement into discouragement, bring hope into despair. No? Kaya pala napakahalaga ng pagiging asin po natin ng sanlibutan ang sinasabi po ng ating pong Biblia. A compromised believer weakens the church testimony. Yung manampalataya na nakikipag-compromise, ano po yun? Pinahihina niya, sinisira niya yung testimony ng isang simbahan. Actually, ang usapin po rito, simple po lamang.
ito po ay, please another slide. Ang sabi po ito, no? Pag tinignan po natin, representation begin with integrity. A pure life preserve a powerful witness. Wow. No? Yung integrity po natin bilang mga manampalataya. When our speech is careless, when our integrity is questionable, when our behavior, sabi ito, mirrors the word, our influence loses its sabor. No, nawawala ng lasa yung ating impluensya na ginagawa. Napakabigat na sabihin ng Biblia na tayo asin ng sanlibutan. Kapag binanggit po natin, napakabigat. Dapat nagbibigay tayo ng lasa. Dapat nagpipreserve tayo para sa kanila. Kaya napakalaga na tinatawag po nating integrity natin bilang mga tunay na mga manampalataya. Paano tayo nag-represent sa kanila? A pure life preserve a powerful witness. Ang mabuting buhay, ang maayos na buhay, ano siya? Isang uri ng makapangyarihang pagkapatotoo kung sino si Kristo at ano si Kristo sa buhay po natin bilang mga manampalataya. Ang sabi po ng unang bahagi natin mong paksa, pag tinignan po natin sa ating pong outline, ang nakalagay po, I represent my church by preserving godly influence. At ang godly influence ay tinalakay doon sa verse 1 hanggang verse 12 ng chapter 5 ng Matthew. Andoon yung godly influence. At yung godly influence na yun yung tinatawag po nating integridad ng isang tunay na manampalataya. Number 2, ang sabi po nito, I represent my church by shining visible light. Hindi ko lamang inirepresent ang aking simbahan po, sa pamagitan ng pamumuhay na may kabanalan, kundi inirepresent ko ang aking simbahan at si Kristo saan? Sa pamagitan ng nagliliwanag ako. No? Ang sabi po sa ating talata, pag tinignan po natin, sa verse 14 hanggang verse 15, you are the light of the world. Tayo daw po yung ilaw ng sanlibutan. Pag tinignan po natin yung ilaw, meron pong tatlong bagay na makikita po tayo rito. No? May tatlong bagay pong ginagawa ang ilaw. Tignan po natin. Ano ba yung tatlong bagay na ginagawa ng ilaw? Number 1, light reveals. Darkness hides, light exposes. When believers live according to truth, sin becomes visible, God's standard becomes clear, hope becomes possible. Ulitin po natin. When believers live according to truth, sin becomes visible, God's standards become clear, hope becomes possible. May madalas tayo narinig na kataga. Ang sinasabi po ganito, kapag ka daw po ang taong matuwid na nahimik, anong mangyayari? Pero kadalasan, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga pangyayari, tahimik naman talaga yung taong matutuwid ayaw magsalita. Dahil ayaw nila magsalita, hindi nakikita ang tinatawag na liwanag o katotohanan. Lahat po ng bagay ay ine-expose ng liwanag. At dahil tayo po ay nasa liwanag, at dahil tayo po ay ilaw na sanlibutan, tuwing darating po tayo, magliliwanag. At kapag nandun po tayo, may expose ang kasalanan. Kapag nandun po tayo, may expose ang makikita, yung tinatawag na standard ng pamumuhay ng ating pong Panginoon. Ang Diyos po ay naglagay ng panuntunan ng pamumuhay. Ano po?
nung nakaraan, may sumagi lang po. May dumaan lang po doon sa aking Facebook. Ang nakalagay po yung ganito. Mabuti ka bang tatay? Ang usapin, kung sino mabuting tatay. Mabuti ka bang tatay kung naninihimik ka ng anak mo ay lumalaking bakla? Nananahimik ka kasi ang anak mo lumalaking tomboy? May nagtanong ako. Sabi ko, malalim yung issue na gusto niyang talakayin. No? Mabuti ka nga bang ama kung pinapabayaan mo yun? No? Sabi ko, malalim yung kanyang issue. Gusto niyang bigyan ng pansin. No? Na yung pananahimik ng ama, hindi sapat para sabihing mabuti siya. Kasi alam niyang mali, pero nananahimik siya. At kadalasan, ganyan tayo. Alam nating mali yung nangyayari, pero nanahimik tayo at dahil doon, hindi na-expose. Hindi nakikita yung tinatawag na kasalanan, yung tinatawag na pagkakamali. Anyway, sa ayat sa gusto po natin, ang sinasabi po ng talata, light reveals. At dahil light reveals, darkness hides, light exposes. When believers live according to truth, sin becomes visible. Number 2, light guides. Ang ilaw daw po ay nagbibigay daw po ng guidance. Nagsasabi kung saan ka pupunta at ano ang gagawin mo. Nung nakaraan, ipinakita sa isang dokumentaryo yung patungkol doon sa mga nawawalang lighthouse o mga nawawalang parola. No? Ang dami palang parola. Ang dami palang lighthouse. Kahit pala sa gitna ng syudad ng Metro Manila, may mga lighthouse pala rito na nawala na. Ano po bang purpose ng lighthouse? Ano po bang purpose ng parola? Ang sabi po ito, a lamp in a house was placed on a stand to illuminate the entire room. Yung daw pong ilawan, ilalagay daw po sa itaas o mataas na lugar para daw po mailawan yung buong kwarto, yung buong silid. Ang dahilan para mag-guide yung tao sa loob ng silid kung siya pupunta. Ang lighthouse ay nagiging kapaki-pakinabang sa gitna ng masamang panahon sa karagatan. Kasi siya yung nag-guide, nagsasabi kung saan pwedeng sumilong ang barko o ang bangka para makasumpong ng kapanatagan o tinatawag na kaligtasan. Hindi po ako mangingisda, pero nagkaroon po ng pagkakataon na ako may binata na meron kaming barkada na dahil barkada, nagkakayaan, nagkakasama-sama. May panahon na yung grupo ng barkada po namin ay nangisda diyan po sa may Manila Bay. Ang ginagawa po namin, siguro po yung mga mangisda mag-agree po sa amin, nagtatambo kami. Sino po ang alam po na nagtatambo? Wala na nakaalam. Ang tambo po ay isa po siyang kawayan na meron pong plat na kahoy doon po sa dulo at ang ginagawa po yun, inilulubog po yun sa tubig para po bugawin po yung isda. Nagtatambo po kami. Pero ang pinagtataka ko, kapag ka nasa gitna ka ng laot, maumaga, magabi, mahapon, wala kang makikita kahit ano, maliban sa tubig. At nagtataka ako, paano nakakabalik ang mga bangka sa kanilang pinanggalingan nang wala man lang sign sa gitna ng dagat magsasabi, this way, o liliko ka rito, o mag-u-turn ka. Wala namang ganun eh. Lalo na sa gitna po ng masamang panahon. At sa gitna ng masamang panahon, ang mga lighthouse ang nagbibigay po ng guide po sa kanila para makabalik sa kanilang pinupuntahan. Faith was never meant to be hidden. Christianity is personal, but never private. Ang relasyon daw po kay Kristo ay personalang pakikipagrelasyon. Pero dapat ang pananampalataya mo, hindi ba pwede maging private?
dapat alam ng lahat yung pananampalataya mo. Bakit? Kasi sa pamagitan ng liwanag na mayroon ka, ikaw yung mag-guide sa mga tao para makarating dun kay Kristo na ating Panginoon. Kapag ka po namatay lahat ang ilaw sa loob ng simbahang ito, malibang kabisado po natin lahat ang labasan, pero kung hindi, magkakaroon tayo ng problema. Pero kapag ka mayroong maliit na ilaw na binuksan, i-guide ka niya kung nasaan ang exit para maligtas ka. Kaya kadalasan, ang mga exit door, may mga ilaw yan na kulay pula, na kahit patay na lahat ang ilaw, nakasindi siya para mag-guide. No? Pamilyar din tayo sa aeroplano. Pagpatay lahat ng ilaw ng aeroplano, tumingin ka sa baba, magugulat ka, mayroong mahabang dim light na mag-guide sa iyo kung nasaan ang toilet, kung nasaan yung number na pupuntahan mo, kasi may liwanag na nakikita. Number 1, lights reveal. Number 2, light guides. Then number 3, light is noticeable. Sabi po rito, a city set on a hill cannot be hidden. Yung syudad na nasa taas, kailanman hindi maitatago. Noong kapanahunan po nila, ang bawat syudad po ay mataas ang kalagayan. A city elevated above the landscape, sabi po rito, could be seen from the miles away at night. Yun daw po mga bayan, yung mga syudad, nakikita sa malayo dahil may mga ilaw doon sa kanilang tahanan. Sa ating mong buhay, sa ating mong application, makita po natin dito, do people know you belong to Christ? Is your faith obvious at work? Do your values reflect heaven? No? Nakikita po ba ng mga tao na tayo po ay nakikristo? Ang ating daw pong pananampalataya, nakita nilang gumagalaw. Nakita daw po nila yung ating pong attitude, ugali, yung ating kalagayan. Nakikita daw po ba yun ng mga tao? Ang sabi po, please another slide. Sa katotohanan, Christ's light in us is meant to shine through us. Yung liwanag ni Kristo na nasa atin, dapat daw pong magliwanag. Una, ang sabi po, tayo asin ng sanlibutan. Pangalawa, tayo po ay liwanag ng sanlibutan. Pangatlo, ang sabi po sa pangatlo ay ganito, please, I represent my church through good works. Let your light shine before others so that they may see your good works. Bayan daw po natin magliwanag tayo sa kanila para makita daw po nila yung mabuting gawa na ginagawa po natin. We are not saved by works, but we are saved for works. Hindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa. Hindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa. Kundi tayo po'y naligtas para gumawa. Alam mo ng kaibahan po noon. No? Pag tinignan po natin mabuti yun. Ang tanong po ganito, what are good works? Ano yung mga mabuting gawa na yun? Tingnan po natin sandali. Good work means acts of kindness, integrity in business, faithfulness in family, compassion toward the hurting, service without applause. Yun daw po yung mabuting gawa. Ano po? Ano po yun? Paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Pagiging matuwid, tapat sa negosyo. Wow! Tapat sa loob ng pamilya. Pagka makita ng kahabagan sa mga nasaktan, naglilingkod kahit walang pumapansin. Ang sabi po ng ating pong binasa. No? Sabi po ito, service without applause, our action vindicate our message. Ulitin ko po. Our action vindicate our message. Yung ginagawa natin, po, yung nakikita sa atin,
ang nagsasabi kung anong gusto nating sabihin mensahe para po doon sa kanila. Kaya napakahalaga po noon. Di po? Dapat patuloy po natin gawin yung mga bagay po na yun. Kaya ang linaw po ang sinasabi doon po sa ating pong talata. Sa aklat po ng Matthew chapter 5. Sabi po dito, when the church serve community, needs are met, heart are softened, credibility is built. Kapag ka po ang simbahan nakitaan ng paglilingkod sa kanyang komunidad, hindi lamang tinatagpo ang pangangailangan, kundi na ipakikita po nating mabuti yung ating pong buhay bilang isang tunay na mananampalataya. Ang sabi po sa ating pong slide na susunod patungkol po dito, tignan po natin. When people see in us shapes what they believe about Christ and His church. What people see in us. Ano man ang nakikita ng tao sa atin. No? Ano man ang nakikita nila. Yun ang nagsasabi kung sino si Kristo at anong simbahan mayroon tayo. Kung sino si Kristo at anong simbahan mayroon tayo. Kaya napakahalaga po natin ang integridad. Napakahalaga po ng ating pong pamumuhay bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Napakahalaga po nito. Karagdagan, sabi ko ito, I represent my church for God's glory. Ipinakikilala ko ang aking simbahan, si Kristo, para sa kapurihan ng aking Panginoon. Dapat lang, lahat ng ating ginagawa natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Sa verse 16, may binabanggit po dito. Verse 16, balikan po natin. Chapter 5, verse 16. Ang sayo po ng talata, ganyan din naman, dapat niyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng maraming tao upang makita nila ang iyong mabuting gawa at papurihan ang iyong Ama doon sa langit. The ultimate goal, not attention, not applause, not recognition, kundi, ano po yun? The goal is that people glorify the Father. Ang ating pong final goal, o ultimate goal, mabigyan ng kapurihan, walang iba, kundi ang ating Panginoon. We do not represent our church to promote its name. We represent Christ to promote His glory. Hindi natin pinopromote natin simbahan para kilala natin simbahan. Pinopromote natin simbahan para po saan? Para po sa tinatawag na kapurihan ng ating pong Panginoong Hesukristo. We represent Christ to promote His glory when we remain honest, when it costs us, when we serve without being seen, when we endure trials with faith. Ito po, na ipakikita po natin ang kapurihan ni Kristo kapag po dumating po yung pagkakataon na ito po yung ating mga ginagawa. Ang katotohanan po ay ito. Another slide. Ito po yung simpleng katotohanan, please. Another slide. Hindi pa yung isa pa. Sabi po rito, ganito, the right representation directs attention to God, not to us. The right representation directs attention to God, not to us. When God is glorified, the church is honored. When God is glorified, the church is honored. Right representation, direct attention to God, not to us. Kanino po ba napupunta ang glory? Sa atin ba o sa Panginoon? Tayo ba ang nakikilala? Hindi ang ating pong Diyos. No?
Noong isang araw daw po, may pumuntang pulis sa bahay po namin. Friday. May pumunta daw pong pulis sa bahay po namin. At ang problema, yung pulis po na yun, nagtatanong siya sa mga kapitbahay. At may natanong po siya isang kapitbahay. At ang tinatanong po niya, simple lamang, sino si Pastor Noli Apolonio? Ang tinatanong niya, anong uri siya ng tao? Anong uri siya ng kapitbahay? Hanggang dumating po sa amin, nakausap po ni Pastora, nag-iwan ng papel, at ang sabi, please, pakisagutan po itong papel na ito, at babalikan daw po ng Saturday. Diba? At tinitingnan ko yung papel, nagulat ako. Sa papel, nakalagay, tinatanong kung sino ako, at para mapatunayan, kung mabuti akong tao, kinakailangan nila pumunta ng RTC, kinakailangan pumunta ng MTC, kinakailangan nila pumunta ng warrant section, kinakailangan nila ng Bureau of Immigration, kinakailangan nila pumunta ng Bureau of Justice, meron pang isa, no? Napupuntahan nila para i-clear kung mabuti akong tao o masama akong tao. Ganoong kalupit ang mundo. Para sabihin lang, mabuting tao yung tao na yan. Pero salamat. Mabuting tao tayo kapag ka nagliliwanag tayo at nagiging asin ng sanlibutan. Kahit wala na yung mga credential na yun, na ipakikita natin, sapat na yun. Kasi kapag ka nakitang nagliwanag tayo at naging mabuti tayong asin, na ibibigay ang kapurihan para po doon sa ating pong Panginoon. Bago niyo po ako tulugan, kasi malamig yung hangin, at ang ilan sa inyo medyo, nung nakaraan, nagbiro po ako, nakaranas na po akong dumalo ng mahabang service. Sabi nga po sa inyo, nung nasa Bible school po ako, in-invite po ako sa isang church anniversary na ginawa po sa Hain, Nueva Ecija, Hain, Nueva Ecija. Dahil galing ako ng Bible School noon, nagbiyahe kami, nung panahon na yun, from Project 4, going to Hain, Nueva Ecija, aabot ka ng mahabang oras. Hindi ngayon, kayang kunin ng 4 na oras, di ba yung biyahe? Pero noon, ang biyahe po namin noon, nasa mga 8 to 10 hours. Ang haba ng biyahe. At magbiyahe po kami Sabado, Biyernes ng gabi. Kaya pagdating po namin sa venue, may gawain na. Nagsimula po ang gawain ng alas 6 ng umaga. Habang nakikinig po kami, nakatulog po ako, nagising, nakatulog ako, at nagising uli, nagkasemon pa yung pastor. Pero iba po yung pinuntahan namin. Yung pinuntahan po namin sa Nigeria, nagsimula ng alas 8, natapos ng alas 8 ng gabi. Yung service. Ang problema, may umiikot, kinakalabit yung natutulog. At ang sama, yung umiikot, minsan, may kasamang camera. Kaya nga si Pastor Jeff, yung pong nagdala po sa amin doon, palagi po siyang nakikita sa screen na natutulog. No? Kasi pagka naupo siya, talaga nang sasabihin niya, hindi, nagpik lang ako ng mata, hindi ako natutulog. Pero mong natutulog kasi naghihilik eh. No? May ganun. Kaya sabi ko, bukas magdadala ako ng toothpick. Para ikakalang ko sa mata ko, para kahit malayo, alam niya nakabukas ang mata ko. No, ang ibig ko sabihin, simple po lamang. Ang sabi po rito, sa haba ng service po na yun, grabe. Sabi ko nga, hindi, may mga tao akong binanggit hindi dapat din itong mga tao rito, magawala ito. Maiinip ito, magagalit ito pag di mo sila rito. At kasalanan mo pa kasi sinama mo sila. Pero yung pagiging matyaga nila, napakagandang bagay po yun. Isa po yung sa katangian na meron po sila na matutong makinig habang nagsasalita. Wala pa po akong 1 oras bago muna kayong matulog. Okay po? Kasi baka humamaya tulog na po yung iba. Anyway, sa pagwawakas, ang sabi po ganito, please.
Sabi ko rito, another one, yung challenge. Please, yung isa po. Bago yan. Balik tayo, yan. Sabi ko ito, how do I represent my church daily? Paano ko ipinakikita yung aking simbahan sa mga tao sa pang-araw-araw po ng aking pong buhay? Pag lumalabas po ako, kakabit po yung pangalan ng simbahan sa akin. Paano ko pinakikita? Ang sabi po ito, how do I represent my church daily? Live with integrity, stand out for Christ, serve visibly, stay humble. Ganun po ba? Ganun po ba natin na ipakikita yung ating simbahan, yung Kristo na mayroon po tayo, ganun po ba natin na ipakikita ito sa mga tao? Sa final challenge, ang sabi po ganito, please, ang sabi po ay ganito, itanong daw po natin ito sa ating pong sarili. Pwede po natin kausapin po sandali ang ating pong sarili at itanong po natin ito. Sabi ito, does my life preserve or pollute? Yung bang buhay ko nakakapag-preserve o nakakasira? Nakakasira ba ako sa mga tao? Hindi ba ako mabuting testimony? Does my light shine or stay hidden? Nagliliwanag ba ang aking ilaw o yung ilaw ko ay nakatago? Does my behavior bring glory to God? Ang aking bang pag-uugali, ang aking pamumuhay, nagbibigay kapurihan para sa Panginoon. Itanong po natin sa ating sarili ito. My life preserve or pollute? Does my light shine or stay hidden? Does my behavior bring glory to God? Nakapagbibigay ba ng kapurihan ang aking buhay para po doon sa ating pong Panginoon? Sinabi natin kanina sa unang bahagi ng ating pong paksa na yung pagkakatawag po sa atin ay nag-represent kung sino po tayo. No, yung pagkakilala sa atin ang nagsasabi kung ano tayo, kung sino po tayo. Sa pangwakas, we don't just attend church, we represent it. Hindi lamang po tayo dumadalo sa simbahang ito, ni-represent po natin itong simbahang ito sa loob at labas ng ating pong komunidad. Kung tayo po mamumuhay na may katapatan, nakikita po sa ating pong buhay ang ating pong Panginoong makapangyarihan sa lahat. Habang tayo pong lahat ay tumatayo sa diwa po ng isang panalangin, kamusta tayo? Anong uri tayo ng asin? Anong uri tayo ng ilawan? Tayo po ba'y asin na mayroong pang alat? Tayo po ba'y ilaw na mayroong pang liwanag? Sa pagkakataon pong ito, bakit di po tayo lumapit sa Panginoon upang higit na magkaroon tayo ng lasa, higit na magkaroon pa tayo ng liwanag? Tayo pong lahat ay tumayo sa pagwawakas ng gawain ito. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan ka namin. Salamat, Panginoon, sa pagkakatawag mo sa amin. Mula sa kadiliman, inilagay mo kami sa liwanag. Mula sa kamatayan, inilipat mo kami sa pagkabuhay. Salamat po, Panginoon. Mula sa pamumuhay na makasalanan, nang tinanggap ka namin bilang aming sariling Diyos at tagapagligtas, binago mo kami.
Ang sabi mo, Panginoon, ang lahat ng nakikristo ay bago nila lang. Ang lahat ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging bago. Salamat. Salamat, Panginoon. At sa pagiging bago namin, Panginoon, binigyan mo kami, O Diyos, ng responsibilidad. At ang aming responsibilidad, Panginoon, ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Upang gayon, Panginoon, makita si Kristo sa aming buhay at maibigay ang papuri para sa iyong banal na pangalan. Ngayong hapon, sa pangalan po ni Jesus, dumadalangin kami. Tulungan mo kami, Panginoong, mamuhay na may integridad. Tulungan mo kami, Panginoong, mamuhay na nagliliwanag. At mangyayari lamang iyan, Panginoon, sa galaw ng Espiritu Santo sa aming buhay. Baguhin mo kaming tuluyan, pakalinisin, pakahugasan, para masabi namin sa aming mga sarili na hindi na kami ang nabubuhay sa amin, kundi si Kristo na. At ang buhay na pinamumuhay namin ay para kay Kristo, hindi para sa amin. At sa aming buhay, mabigyan ka ng kapurihan at kadakilaan. Pagpalain mo, Panginoon, ang hapong ito. Muli, itinatagubilin namin sa Panginoon ang aming mga buhay. Itinatagubilin namin sa Panginoon ang aming mga sarili. Maging asin kami sa aming lugar. Maging ilaw kami ng sanlibutan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kung titingin po tayo sa paligid natin, maraming mga tao, hindi sila hahawak ng Bible. Maraming mga tao, hindi sila pupunta sa loob ng simbahan. Pero ikaw at ako, tayo bilang mga mananampalataya, ay hindi dapat mabuhay para sa sarili lang. Okay na ako. Yung iba sinasabi, okay na ako. May hanap buhay na ako, may trabaho na ako, okay na ako, napapakain ko, nabibili ko yung gusto ko, may insurance na kami, praise the Lord. Pangarap ko din yan eh. Sino dito ang may mga pangarap? Ipagkatiwala nyo yung pangarap nyo sa Panginoon kasi pagdating ng panahon, ipagkakaloob ng Panginoon yon. Pero hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Dahil inilagay tayo ng Panginoon dito sa mundo kasi meron tayong misyon para sa mundo. At ano yung mission natin? Ang mundo ay nabubulok. Ang mundo ay padilim ng padilim. Inilagay tayo para magbigay ng lasa para ang mundo ay hindi mabulok. Inilagay tayo ng Panginoon sa mundo para yung madilim, nalalakaran ng mga tao magkaroon ng liwanag para hindi sila mahulog sa kapahamakan. Kaya napaka-kritikal nating mga mananampalataya sa mga taong walang pagkakilala kay Kristo. Kritikal. At dapat makita si Kristo sa atin. At kung magkagayon, ang Panginoon ay maluluwalhati sa buhay natin. At pag ang Panginoon ay naluwalhati sa atin, ang sabi ng Bible, ultimo mga kaaway natin, magiging kaibigan natin. Pag ang Lord ay naluwalhati sa atin, yung lahat ng pangangailangan natin ay katatagpuin ng Diyos. Ilang pangangailangan? Ilang pangangailangan? Lahat ng pangangailangan natin ay ibibigay sa atin ng Panginoon. At ang kasaisang karanasan ko sa buhay ko, hindi lang yung pangangailangan mo. Ultimo yung hindi mo pinangarap, ibibigay din sa iyo ng Panginoon. Nung araw, pag pumupunta po ako kay Ate Del, pinapapasok ako sa kwarto. Ang daming tsokolate, ang daming iba't ibang klase ng mani, ang daming mga lipstick, ang dami, lahat ng bagay na gusto niya, madami. Pag uuwi ako ng bahay, marami akong gusto, pero wala kang makita. Sabi ko, Lord, isang araw, gusto ko rin po ganon. Pwede po ba? Eh, dumating nga yung panahon, ang daming kape. Di ba? Ang daming tsokolate. Ang daming pagkain. Hindi ako doon nakafocus ha. Nakafocus ako sa Panginoon. Kasi pag tayo ay nakafocus sa Panginoon, yung mga pangangailangan natin, ibibigay niya.
At yung mga nais pang iparanas sa'yo, ipaparanas din sa'yo ng Panginoon. Ilan ang kayang gawin ng Panginoon para sa atin? Ilan? Pakisabi mo, lahat ng pangangailangan ko, ibibigay ng Diyos. Kaya kung ngayon, nagsusumikap kang makapag-aral, pero walang kakayahan ng magulang mo, wag na isisi sa magulang. Magtiwala sa Panginoon, sasamahan ka niya, tutulungan ka niya, at yung mga pangarap na inilagay niya sa puso mo, tutuparin niyo ng Panginoon. Ang buhay po, hindi copy-paste. Sasabihin ng iba, dapat pag 28, may asawa ka na, pag 30, may bahay, may kotse ka na. Hindi po copy-paste ang buhay. Ang buhay ay pinlano ng Panginoon. Kaya yung mga bagay-bagay sa buhay natin, na ninanasa natin, pangyayarihin ng Panginoon sa tamang panahon. At habang naghihintay tayo na mangyari yung nais ng Panginoon, yung mga panaginip, yung mga pangarap natin. Alam niyo ba yung pangarap natin kung tayo ay matuwid sa harapan ng Panginoon? Ang Diyos ang naglalagay ng pangarap. Ang Diyos talaga ang naglalagay ng pangarap. At dahil siya ang naglagay ng pangarap, kung ikaw ay susunod sa Kanya, yung pangarap na yon, isang araw tutuparin nyo ng Panginoon. Pero habang yung pangarap natin at naghihintay tayo sa katuparan, yung pagitan, ano ang dapat nating gawin? Unahin ang Panginoon. Palaguin ang pananampalataya, lumakad ayon sa salita ng Panginoon, maging ilaw at asin ng mundong ito. Alam nyo ang pinakamasarap? Pag tiningnan mo yung nakaraan mo, Lord, dati ninanasa mo lang yun eh. Dati wala kang kakayahan. Pero ngayon kaya mo na dahil sa biyaya ng Diyos. Sasabihin nyo, matanda na ako. Kahit matanda ka na, ang Diyos naglalagay pa rin ng pangarap sa puso mo. Kaya ano yung pangarap ng Diyos? Huwag nyo papatayin ha. Naglagay ang Diyos ng pangarap. Pagsasalitain ako ng Lord, pero hindi ko yung kaya. Matanda na ako, walang makikinig. Ingatan mo yung pangarap na inilagay ng Panginoon sa puso mo dahil isang araw, tutuparin yun ng Panginoon. Hello? Tingnan po natin, samahan niyo po ako, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 2 Korinto. Hindi na po ako magsasalita, babasahin lang po natin. 2 Corinthians chapter 9, buong chapter. Ang sabi po ay ganito. Nahanap niyo na ba sa mga Bibles niyo? 2 Corinthians chapter 9. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko'y handa na kayong mga taga-Akaya noon pang nakaraang taon, at dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Merong simbahan na dumadaan sa financial problem, merong struggle financially. Pumasok si Pablo, sabi ni Pablo, tulungan natin yung simbahang nangangailangan kasi tayo ay magkakapatid. Nagtutulungan tayo, hindi tayo nagkakagatan, hindi tayo naghihilahan pababa, nagtutulungan tayo para yung kalooban ng Diyos ay mangyari sa buhay natin. Sabi sa verse 3, kaya't pinapunta ko riyan ang mga kapatid na ito upang mapatunayang tama ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo. At nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. Kung hindi, kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa, baka mapahiya ako at pati kayo. Kaya't pinakikiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. Dito inihahalong tulad ni Apostol Pablo na ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay pagtatanim. Alam natin na yung mga lumaki sa probinsya, ang halaga ng pagtatanim at ang inaasahang magiging ani nito pag dumating na yung tamang panahon. Sabi niya, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng merong kagalakan. Merong isang kapatid, yung tithes niya, dinoble niya, titriplehin niya yung tithes niya. Kung ginagawa niya yon
ng maluwag sa kanyang loob na merong kagalakan na papapurihan ng Panginoon. Merong kapatid ang ibibigay niya 5 piso lang. Kasi yun lang ang pera niya. Ano yun? Binabaliwala ba ng Panginoon? Ang tinitingnan ba ng Panginoon yung mga libo-libo lang? Paano yung piso, yung 5 piso? Sa Bible nga, di ba, si Jesus nung pumasok sa templo, oras ng pagbibigay, yung mga mayayaman, nagbibigay sila buhat sa kanilang tira-tira. Ayaw pala ng Panginoon na pag nagbibigay tayo, tira-tira lang. Ang gusto ng Panginoon, pag nagbibigay tayo, yung pinaka-mainam, yung pinaka-mabuti. Hindi niya napansin yung mga taong nagbibigay ng tira-tira lang. Kahit malalaki pa yung binibigay nila kasi tira lang yon. Ang napansin ng Panginoon, yung babae na magkano yung kanyang binigay, sentimos lang. Kasi yung ibinigay niya, yun na yung lahat sa buhay niya. Grabe, no? Parang sinabi niya, Lord, pag inoffering ko ito sa iyo, uuwi ako ng bahay, wala na akong pambili ng pagkain. Pero dahil mahal kita, ibibigay ko sa iyo ang bagay na ito. Wala po yun sa liit, wala yun sa laki. Nasa pag-ibig natin sa Panginoon. At ang nakakatuwa, ang sabi ganito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Ano ang sabi sa verse 8? Magagawa ng Diyos na pasaganahin. Pakiulit nga yung salitang pasaganahin. Kinakapos ba tayo? Kinukulang ba tayo? Ang sabi dito, papasaganahin tayo ng Diyos. Saan? Tingnan niyo po yung Bible niyo, MBB tag po ito. Saan tayo pasasaganahin? Sa lahat ng bagay. Saan tayo pasasaganahin ng Panginoon? Pambihira. Kung tayo ay kinakapos, kung tayo ay kinukulang, eto pala yung solusyon. Pasasaganahin tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay. At eto pa ang nakakatuwa. At higit pa sa inyong pangangailangan. Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi. Kaya yung ibinibigay natin sa gawain ng Panginoon, galing din naman yun sa Panginoon. Meron bang pag-aari tayo sa mundong ito? Kahit buhay natin, hindi sa atin, pinahiram lang. Kahit negosyo natin, kahit husay natin sa pagdidiskarte, yun ay galing sa Panginoon. Sabi, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi. At yung binhi, siya ang magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Kaya nga hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin eh. Pag pinasagana tayo ng Panginoon, hindi lang yun para itaas yung standard ng buhay natin, kundi para tumulong tayo sa nangangailangan. Diba, kagaya nga nung patutuo ko ng last week, nung tinototal ko, mas marami pa pambihira ang naitutulong ko. Kahapon po, may nag-text sa akin, sabi niya, ate, paihiramin mo naman ako, 200 lang. Actually, nakatulong na ako nung nakaraan. 200 lang, wala kaming pambili ng bigas. Ang totoo, yung go time ko, may laman talaga 200. Parang sabi ko, ang liit naman ng 200. Sabi ko sa anak ko, anak, dagdagan mo nga to ng 150 para ang ibibigay ko sa kanya. Nung na-receive niya, sabi, ate, salamat, 200 lang ang hinihingi ko, pero ginawa mong 350. Di ba? Maliit na bagay lang yon. Pero sa pamamagitan ng gawa mo, na mabuting gawa mo, napapapurihan ang Panginoon. Nung nakaraan, bago kami mag-Nigeria, sabi niya, ate, may sakit ako, gipit na gipit kami. Pwede bang ipagbili ko sa'yo yung mga mamahaling kong relo? Kasi mataas ang standard ng buhay nila. Sabi ko, wala akong kakayahan na bilhin niyang mga relo mo at hindi ko rin naman balak na bumili ng ganyang mga bagay. Sabi ko, bibigyan na lang kita ng ganitong amount. Love gift ko para sa'yo. Praise the Lord. At pagkatapos, nung nagbubulay-bulay na ako, salamat Panginoon. Kasi may panahon ng buhay namin na kami ang nangangailangan ng tulong. Pero praise the Lord ngayon, kahit sa maliliit na bagay, hindi na ikaw ang tinutulungan
ikaw na ang nakakatulong. Pero yung pagpapala ng Panginoon, patuloy pa rin bumubuhos. Kaya ang nagbibigay ng Panginoon, ng bini siya, siya rin ang nagpapasagana ng ating ani para sa kanyang kapurihan. Kaya walang dapat ipagmayabang ang sino man sa atin. At pag tayo ay tumulong, kalimutan na natin. Kasi ang sabi ng Bible, yung ginawa ng kanan, huwag nang ipaalam sa kaliwa. Kasi pag ang Diyos ang naggantimpala sa iyo, grabe si Lord magbayad ng utang. Pag tumulong ka sa nangangailangan, ang Diyos ang magbabayad ng utang sa iyo. Kaya ang pagpapala ay hindi nabubuhos. Nagkikwento lang po ako para sa kapurihan ng Panginoon. Gusto kong sabihin na hindi natin pwedeng lamangan ang Panginoon pagdating sa pagbibigay. Hindi talaga. At kahanga-hanga ang ginagawa ng Panginoon. Kaya ilan daw ang ibibigay ng Panginoon sa atin? Pasasaganahin tayo ng Panginoon sa ilan? Sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay, hindi lang pera, isama na natin yung kalusugan. Kaya kung meron kang nararamdamang sakit sa iyong katawan, kaninang umaga, ang dami pala mga babaeng nagsisimba pa rin, pero masakit ang balakang, masakit ang kung ano-anong bahagi ng katawan. Marami pala mga tao pumupunta sa loob ng simbahan na duguan ang kanilang mga puso. Tama po ang lugar na pinuntahan nyo. Kasi sa simbahan, sa pangalan ng Panginoon, may kagalingan. Sa simbahan, sa pangalan ng Panginoon, ang mga durog na puso, kayang buuhin ng Panginoon. Ito naman ang nais ng Panginoon Pinapadaan niya tayo sa mahirap na bahagi, pinakamahirap na bahagi ng buhay natin para durugin tayo. Para mawala na yung yabang natin at yung tiwala natin sa sarili natin. Pero pag tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon, bubuuhin niya tayo. At pag nabuo na tayo, masigit pa tayong maganda kesa sa dati. Ang Diyos ba ay mabuti? Sige, dukutin po natin yung ating tithes, yung ating offering, yung gusto nating ibigay sa gawain ng Panginoon bilang tanda ng ating pag-ibig. At tayo pong lahat ay tumayo. Lord, lumalapit po kami na nagpapakumbaba sa iyong dakilang harapan. Tulungan mo kami na huwag tumingin sa kapwa namin. Kasi wala namang pong perpekto, lahat kami ay nagkakasala sa salita at sa gawa. Kundi tulungan mo kami, Panginoon, na tumingin sa iyo. Ikaw lang ang nag-iisang ganap. Ikaw lang ang nag-iisang perpekto. Ikaw lang ang nag-iisang walang kapintasan. Ikaw lang ang may kakayanan na gawin lahat ng ipinangako mo. Dahil ikaw ang may hawak ng aming buhay. Kaya Lord, hindi po kami titingin sa iba kung ano ang ginagawa mo sa kanilang buhay, kundi titingin kami sa iyo at susunod kami kung ano ang nais mo sa aming mga buhay. Narito po ang aming tithes, ang aming offerings, at kung ano man ang gusto naming dalhin sa iyo, dinadala po namin. Tanda po ito ng aming pag-ibig. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Hindi lang namin aawitin na mahal ka namin, pero sa kaibuturan ng puso namin, totoong mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mas mahal ka namin kaysa sa aming sarili. Mahal ka namin kaysa sa aming asawa, anak at pamilya. Mas mahal ka namin, Panginoon, kaysa sa aming mga negosyo, hanap buhay at mga talentong ipinagkaloob mo sa amin. Mahal ka namin dahil ito ang nais mo. Na una, mahalin ka namin ng buong puso at ng lahat ng nasa amin. At ito rin po, Panginoon, ay tanda ng pagsunod namin. Narito po, Panginoon, ibinibigay namin ang mga salapi na ipinagkatiwala mo sa amin ng maloob, magaan sa aming kalooban, magalak sa aming puso. Dahil alam po namin, nagtatanim kami para sa kinabukasan ng aming pamilya. Nagtatanim kami para sa kinabukasan ng aming mga anak at ng aming salinlahi. Lord, ang faithfulness namin, Panginoon, ang magiging pundasyon ng maayos na buhay para sa aming salinglahi.
Salamat po, Panginoon. We thank you, we honor you, we love you, Lord. We thank you for the privilege of giving para sa iyong gawain. Ang papuri at pagdakila ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Masaya po nating dalhin sa harapan ang ating mga ikapo at ating mga offering. At next week, pagbabalik po kayo, meron po kayong dalang patotoo. Na kinatagpo ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin. Sinagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. Pinagaling ng Diyos ang ating mga karamdaman. Amen! Gusto ba nating mamuhay sa himala sa bawat araw? Magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi yung hindi natin magagawa, gagawin ng Panginoon para sa atin. Manatili po tayong nakatayo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.